song and the anthem of my life. Oh, I spend my days in your presence, Lord. Bow before your throne. And the house of God is where I found my peace. It's where I find my home is heaven. One day, Lord, I will live in your courts to find me and worship at your feet. Hide me now in the shadow of your wing, where I will be, where I will be. Your love is all I need so desperately. I have sought your face. I know you hear my every cry and petitions that I make. Yeah, oh, I spend my days in your presence, Lord. Bow before your throne. In the house of God is where I found my peace. It's where I find my home is heaven. One day, Lord, I will live in your courts to find me and worship at your feet. Hide me now in the shadow of your wings, where I will be, where I will be. Home is heaven, home is heaven. One day, Lord, I will live in your courts. Find me and worship at your feet. Hide me now in the shadow of your wings, where I will be, where I will be. Home is heaven, home is heaven. One day, Lord, I will live in your courts to find me and worship at your feet. Hide me now in the shadow of your wings, where I will be, where I will be. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. At kung meron po kayong mga Bible, at dapat meron tayong mga Bible nadala, buksan po natin sa awit. Psalm 1 to 6. Awit 1 to 6. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Awit 1 to 6 po, sabi po, mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundin niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong laging hadikay, pagtawanan lamang at hamakin ng Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging nagsasaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahon, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay natitiyak na magtatagumpay. Ngunit, ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangin umihip. At ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis. Iwawalay siya sa pagtitipon ng mga matuwid. Sa taong matuwid, itong si Yahweh ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang masama ay mapapahamak. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita. We pray, Lord, na patuloy na linisin mo ang aming mga puso. Naway mga salita mo lamang ang
maitanim dito, Panginoon. Alisin mo anumang karumihan sa aming mga puso at isipan. Dalangin namin ang mensahe mo sa araw na ito ay patuloy na magbigay sa amin ng paalala, ng inspirasyon, ng hamon, Panginoon, upang makapagpatuloy kami bilang mga Kristiyano, mga Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa na makikinig, maging sa online, Lord, na Facebook Live, Lord, na makikinig dito, kung saan man naaabutin, Panginoon, ang mensahe mo, Panginoon, naway i-bless mo sila, Panginoon. Ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan para sa iyong mga salita. Naway lalabas kami, dala ang pagpapalang ito at maipamuhay namin ito, Panginoon. Maraming salamat po. Lahat ng papuri at karangalan sa iyo lamang. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sa pasimula pa lamang po ay napakaganda na ng plano ng Diyos sa atin. Hindi po nagbabago yon. Sa panahon pa ni Eva at Adan, napakaganda na ng plano. Imagine, dalawa pa lang sila pero nagkasala na sila. Magmula nang lumabas sila sa Garden of Eden, dumami na yung mga tao, hindi lang dalawa yung nagkakasala. Ilang bilyon na ba tayo ngayon? Ang daming mga tao ngayon na lugmok na sa kasalanan. No? Kahit tayo kumisa mga Kristiyano, hindi natin maiwasan, hindi tayo perfecto, kakasala pa rin tayo. What more yung mga hindi nakakakilala sa Diyos? Paano kaya yung mga buhay nila? Paano sila masisave? No? Wala silang alam. Wala silang kaalam-alam sa salita ng Diyos. No? Dahil sa kasalanan. Pero napakaganda nga ng plano ng Diyos sa ating mga buhay. Sinasabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future." Bigyan tayo ng pag-asa. Bigyan tayo ng magandang bukas. No? Yan ang nasa isip ng Diyos. No? Pero dahil tayo patuloy pa rin, kahit patuloy nagkakasala pa rin, hindi nagbabago ang Diyos. Marami pong chances. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Hanggat buhay tayo, hanggat binibigyan tayo ng hininga ng Diyos, meron tayong mga pagkakataon para ibago ang ating mga buhay. No? Binigay na nga niya ang kanyang bugtong na anak. Yun ang unang paraan. Jesus is the way. Siya ang unang paraan para masave tayo. Dahil mahal tayo ng Diyos. No? Ayaw ng Diyos na tayo ay nagkakasala. No? Alam natin, God is holy and He hates sin. No? Oo, we are not perfect. We all fall short. Kahit tayo ay tumanggap na sa ating Panginoong Hesus, salamat po at tayo ay nandito. Kung hindi tayo tumanggap, hindi natin kinilala ang ating Panginoong Hesus, wala tayo rito. Pero still, nagkakasala pa rin tayo. Nagkakulang pa rin tayo sa Kanya. No? Huwag nating sabihin na dahilan na tao lang tayo. Pag sinabi nating tao lang tayo, in tendency, magpapatuloy pa rin tayo sa kasalanan. Pero, binigay na nga niya kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus, para i-rescue tayo sa ating mga kasalanan. Meron tayong Savior, no? Redeemer, para bigyan tayo muli ng pag-asa at magandang future. Pero of course, siyempre, hindi natatapos doon. Meron tayong dapat gawin bilang mga tumanggap, bilang mga Kristiyano. Meron tayong part na gagawin. Hindi lang basta tayo tumanggap. Meron tayong part na gagawin. No? We all fall short. Pero merong mga paraan. Meron tayong dapat gawin. At magsumikap tayo na
ipagpatuloy natin ang ating buhay Kristiyano bilang isang tapat na lingkod, tapat na mananampalataya, na iwasan natin yung kasalanan. Yun kasi kasalanan ang papatuloy na maglalayo sa ating Diyos. No? Ang title po ng preaching po ngayon, The Way of the Righteous. Opo, merong paraan yung mga tinawag ng Diyos para magpatuloy na umiwas tayo sa kasalanan. Meron pong the way of the righteous, no? Tayo bilang mga mananampalataya, kung tayo tumanggap sa ating Panginoon Jesus sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old is gone, the new is here. Ibig sabihin, bagong buhay, bagong perspective sa ating mga pananaw natin, putting away our old self, bagong buhay para kay Kristo. Hindi na magpapatuloy sa kasalanan at hindi na mabubuhay sa kasalanan. Dapat naaayon parati yung mga kalooban natin sa Diyos. Hinahanap natin yung kalooban ng Diyos, namumuhay tayo na may katapatan, hanggat maaari ay may kabanalan. Opo, mahirap nga po ang buhay ng isang Kristiyano. It's impossible life po. Pero magsumikap po tayo. Nandito na tayo, tumanggap na tayo sa ating Panginoong Yesus. Magsumikap po tayo na maging righteous tayo upang mabless tayo. No po? Ano po unang gagawin natin base sa ating text ngayon? Una, we have to separate from the world. Yung verse 1 po. Sinasabi po, mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundin niya ang kanilang mga payo't maling halimbawa. Madalas sinasabi po sa preaching, yung dapat i-separate natin, i-set apart natin yung buhay natin para sa Panginoon. No? May pagsusumikap na maging banal tayo. No? We have to separate our self po. Kasi once na tumanggap tayo sa ating Panginoon Jesus, yung Satan magiging active uli yan. Ayaw niya yan. No? Maraming mga obstacles na ilalagay sa ating mga buhay. Yung mga dati nating ginagawa, ibabalik niya. No? Itetempt niya lagi tayo. He will always tempt us. Always. Kaya dapat tayo maging alert and watchful. No po? Ano bang ibig sabihin na separated? Ulit. Sabi, do not conform with the pattern of this world. Huwag tayo makipag-associate sa mga masasama. No? Pero imagine po, the world is wicked, no? Pero hindi naman tayo nag-iba ng address. No? Tunggap tayo sa ating Panginoong Yesus. Nag-iba tayo ng pananampalataya, pero hindi naman tayo umalis sa ating mga tahanan. Same people, same place, same environment. So, parang battleground ngayon yun. Paano mo isi-separate ang mga buhay mo? Of course, dati nakikiayon tayo sa mga kapitbahay natin, sa mga kakilala natin, na dati hindi natin alam na mali pala yun, dahil wala tayo sa Diyos. Hindi natin alam ang kanilang salita. Ano ba yung sabihin ng separated from the world? Ano ba yung world? Yung world dito, yung sinful principle ng world na to. Yung mga panukala, yung mga sinasabi na wala dito sa salita ng Diyos. No? Kaya kung minsan binabaliktad yung salita ng Diyos. No? Yung mga sinful spirit. Sinful spirit, yung mga meron pang ganun eh. Mga sinful customs, sinful practices, yung mga nakakagawian nating gawin na mga pamahiin, yung mga
nakagisnan natin sa ating mga magulang, no? Yung standard ng mundong ito. Yung standard ng mundong ito na wala sa salita ng Diyos, no? Kasi kulang tayo sa understanding. Kulang tayo sa salita ng Diyos. Kung anong ginagawa ng mundong ito, we follow. Kung anong ginagawa ng mundong ito, sumusunod tayo. No? Hindi natin sinisiyasat ang ating mga ginagawa. Pero dahil ngayon, tayo yung mga Kristiyano na, dapat sineseparate natin ang ating mga buhay. No? Ito yung battleground natin. No? Una sa sarili natin. Kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus, unang-una yung sarili mo muna. Babaguhin at babaguhin mo yung sarili mo. No? Example, ba't kayo nandito? Ba't tayo nandito? Ba't tayo sumasamba ngayon? Dati pa sumasamba tayo? Hindi naman. Noon nga, nung hindi pa ako Kristiyano, tuwing birthday ko lang ako nagsisimba at tuwing Pasko. Kaya kung meron akong bagong damit, sisimba ako. Tapos, nandun lang ako sa gilid. Yung ritual, parang nasusunod ko, okay na. Noon nga, birthday ko, hindi na ako pumasok. Nandun lang ako sa labas. Nag-sign of the cross na ako. Okay na eh. No? Pero ngayon, hindi na. Hindi na. No? Bakit? Napapansin nyo ba? Napapansin nyo ba sa sarili nyo na may magbago na? Sa sarili natin, may nagbago na, di ba? Sisimba na tayo. Kikinig na tayo sa mga Bible study. Meron na tayong mga fellowship na dati hindi natin ginagawa. Yung mga maling ginagawa natin dati, ngayon nakikita natin parang ginadjust natin yung mga kasama natin dati. Na maling ginagawa nila, na alam mo, tama ka. Kumbaga, may nagbabago na. Siniseparate mo na yung sarili mo eh. No? Hindi mo napapansin na umiiwas ka na sa masasama, umiiwas ka na sa dati mong ginagawa. Pero nandun pa rin temptation. Nandun pa rin temptation. May paalala ang ating Panginoong Yesus doon sa the Lord's Prayer, no? Yung pray for deliverance. Deliver us from evil, sabi niya. Di ba sinabi niya yun kung paano mag-pray? Oo, let us pray. Sa mga ganung pagkakataon na may temptation, na bumabalik tayo sa mga ganung sitwasyon, mag-pray tayo. Sinabi yun ng Panginoon. Mag-pray tayo, magpapalakas tayo. Lumapit tayo sa Kanya. So, let us separate from the world. Mahirap? Oo, mahirap. Pero sabi mo nga, hindi natin namamalayan, nagagawa na natin. Nagagawa na natin. No? Ang mission natin ngayon ay i-preach the gospel, spread the good news. No? Nandun na yung iba na yung ating perspective na sila naman ang hindi nakakakilala sa Diyos, yung mga nakahiwalay pa sa mundong ito, i-reach out natin. No? Pangalawa, yung sa separated from the world, ano ba yung makikita natin pala dito? Yung he does not walk in the counsel of the wicked. Does not walk in the counsel of the wicked. Yung mga ungodly o yung mga godless yung mga taong ito. A righteous person does not follow wicked people because they can become easily influenced by them. Kaya sabi nga po sa 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good character. Kapag bumalik po tayo at nakinig tayo sa mga payo nila, no? Ma-influence ulit tayo. Babalik tayo dun sa dati. Pero siyempre dapat hindi ganun. Bilang mga mananampalataya. Dapat tayo ay mga salt and light of this world. No? Ipapakita natin sa kanila kung sino tayo ngayon. No?
kung ano yung buhay natin ngayon bilang mga Kristiyano, makikita nila yung pagbabago. Lalo na yung kami mga lalaki, sa mga bisyo, yung mga inuman, tumatanggi na kami. Hindi na kami sumasama. Minsan marami kami mga alibay para lang hindi sila makasama. No? Unti-unti nakikilala kanila kung sino ka. Alam nila kung ano ka. No? So again, sineseparate natin yung ating buhay. Hindi tayo nakikinig sa mga masasamang hindi magagandang payo, no? Kasi once na nag-start tayo na mag-sympathize sa kanila with their thoughts and ideas, oo nga, no? Tama nga, no? Pwede mo baliktarin yung mga sinasabi ng Diyos. Yung si Satan nga, pwede siya mag-quote ng Bible, pwede niyang baliktarin, no? Nagiging normal yung kasalanan ngayon, no? Nagiging normal na lang. Parang dinodoctrinate na sa ating culture, no? Alam natin 'yun. Nakikita natin ngayon mas yung mga tao nagsasalita na. Dati tinatago nila. Ngayon, dahil sa social media, kung hindi ka maingat, merong mga sa social media na parang ang gandang tignan eh. Ang gandang pakinggan, pero pag inusisa mo yon, mali pala. Marami, kung hindi ka magiging maingat, no? So yung mga ideas nila, yung thoughts nila, hindi natin dapat accept yan. Lalo na ngayon, ulit, dahil sa social media platform na to, madali tayo ma-influensahan. So do not walk in the counsel of the evil. Tapos, isa pa, yun, sabi dito sa Psalm, do not stand in the way of the sinners. Again, parang ganun din. Huwag tayo mag-agree sa kanila. They will surely defend their sinful lifestyle. They will remain and persist it. For them, that is the right way. Kapag nakipag-argue ka sa kanila, ipipilit nila yung kanilang maling gawa. Hindi nila alam yun. Matigas na ang kanilang mga puso. Kahit anong gawin mo. Pero, siyempre, tayo bilang mga Kristiyano, hindi tayo pwedeng mag-instant sa kanila, maki-agree sa kanila mga sinasabi. Dapat meron tayong boses, bigyan tayo ng boses ng Panginoon ng lakas ng loob na i-share kung ano yung totoo. Kung sa kanila, defend nila kanilang simple lifestyle, nag-remain sila, pine-persist nila. Ganon din tayo, i-persist natin yung katotohanan, ituro natin yung yung totoong buhay na nasa kay Kristo. Mag-remain tayo sa ating pananampalataya. No? Huwag tayo ulit makikiayon sa kanila. Isa pa, sabi, do not sit in the seat of the mockers. Yung nilalait, walang paggalang sa Diyos. Hanggang ngayon, meron pa palang ganun, no? Yung mga atheist. Hindi nila kilala ang Diyos. Ayaw nila yung kumisan meron din again sa Facebook sa kalye meron nagtatanong about God na alam mo wala silang alam. Tapos may nag-i-explain sa kanila, no? Wala silang paggalang sa Diyos. And they don't listen, no? Matigas ng kanilang puso. So, dinidefend nung mga preacher sa daan, yung mga tao, yung Pastor Marion, kung sino ang Diyos. Kasi yung mga tanong nila, halatang wala silang alam sa Diyos eh.
halatang yung mga pansarili lang alam nila. Dapat meron tayong may paggalang tayo sa Diyos. Sa pangalan ng Diyos, meron tayong takot sa pangalan niya. Makapangyarihan ang kanyang pangalan. No? May pagkakataon po na pag gano'n ang sitwasyon, pwede tayo sigurong wag munang maki-argue sa kanila. Merong pagkakataon na dapat nating i-share ang good news. Halimbawa, kaming mga lalaki, lalapit ka ba sa mga nagiinuman para i-share yung salita ng Diyos? Makikipag-away ka sigurado. Lalo na kung lasing na sila. Makikipag-away ka lang. May pagkakataon, may tamang oras para kapag normal na sila, o kaya nag-iisa na lang sila, pero mong i-share yung salita ng Diyos. May pagkakataon na gano'n. Huwag tayong sumabay sa mga panahon na tayo ay alam natin matatalo tayo. No? So, number one, again, we must we must be separated from the world. Ilayo natin, separate natin, i-set apart natin ang ating buhay para sa Diyos. Mamuhay tayo ng may kabanalan. No? Huwag tayong lumakad sa counsel ng mga wicked, do not stand in the way of the sinners, and do not sit in the seat of the mockers. Mapapahamak tayo. Kumbaga, danger po yun pag lumapit tayo. No? So bilang isang mananampalataya, let us pray again na sa mga temptation na ganito, sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos, pag sumakapan natin na mamuhay tayo ng may kabanalan, ng righteous. No? To be holy means to be set apart. And this is the beginning of blessedness. Dapat meron tayong proper relation sa ating Panginoon. We must actively seek to surround ourselves with people and influences that align with God's Word. Pwede tayong, fellowship natin, yung kapwa natin, mananampalataya. Pwede tayong magkipag-fellowship doon. The path of blessing and happiness begins with separating ourselves from ungodly influences. Huwag tayong matitempt. Huwag na tayong pumunta. Kung alam natin matitempt tayo, huwag na tayong kung magkakasala lang tayo. No? Pangalawa, sabi po dito, point number 2 po yung saturated in the Word. The way of the righteous, ginagawa niya is sinasaturate niya ang kanyang buhay sa salita ng Diyos. A righteous person does this. No po? Yung number 1, yung pleasures in God's Word. Ito po yung ginagawa natin bilang mga Kristiyano. Ito yung daily task natin, daily routine dapat na ginagawa natin. Yung nagbabasa ng salita ng Diyos. Delighted to read and obey it. It is like a treasure keeping it to our hearts. And it gives nourishment to our souls. No po? Ito po yung daily task natin ginagawa dapat natin. Binabasa yung salita ng Diyos para makilala natin ang lubusan ng Diyos, makilala natin yung kanyang kalooban, makilala natin kanyang mga pangako. No? Araw-araw doon tayo doon tayo mag-grow. Kung araw-araw pinapakain natin, pinapalakas natin ang ating mga pisikal na katawan, araw-araw palakasin din natin ang ating spiritual na buhay. No? Ito yun araw-araw. Kung araw-araw, binibless tayo ng Lord, araw-araw hindi nagbimintis ang pagpapala ng Diyos sa atin. Dapat araw-araw din tayo lumalapit sa Kanya. Binabasa ang Kanyang mga salita. At
dapat sa ating pagbabasa ng kanyang salita ay maging masaya tayo. Hindi tayo tinatamad. No, kung minsan, nagmimintis tayo, tinatamad tayo. Kung minsan binabasa natin, hindi natin for the sake of reading, hindi natin naiintindihan. No? Pero dapat magkaroon tayo ng pleasures. Pleasure. Ma-delight tayo, matuwa tayo. Hanapin natin ang presensya ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Dito natin siya makikilala. Nakasulat dito kung sino siya, kung anong kanyang pangako, anong kanyang pwedeng gawin. No? So, huwag natin kalilimutan na basahin ang kanyang salita. Ponders God's word day and night. Day and night. Isang challenge po ito sa ating lahat. Day and night. Kahit pagod tayo, busy tayo, pero dapat meron tayong quality time na basahin ang kanyang mga salita. A righteous person finds joy in God's word and spends time reflecting on its teaching continually. Opo, binabasa lang. Hindi lang basta for the sake of reading. Dapat inaalam natin kung ano yung mensahe niya. Inaalam natin kung ano yung magiging pangako niya sa atin. We should prioritize spending time in Scripture, allowing it to shape our thoughts and action. Ito yung dapat nating ginagawa bilang mga mananampalataya, upang makapagpatuloy tayo sa ating buhay Kristiyano. No po? Pangatlong punto ko po ay ginawa ko po yung seasoned Christians. Seasoned Christians. Sa nasabi po dito, sabi po sa verse sa 3, ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. Mga ilang taon na po tayo mga Kristiyano. Maaring may matagal na, may mga bago pa. No? Sana sa mga ganitong pagkakataon, sa ganitong panahon, seasoned Christian na tayo. Season. Alam niyo po yung pag sinabing season, yung pag sa alak, di ba? Anong tawag doon? Nakalimutan ko yung word. Bago nila binibenta, nire-restore muna, i-store muna ng matagal na panahon. No? Pinagtibay ng panahon. Dapat mga Kristiyano ganun. Seasoned na tayo. Matatag na tayo eh. Nandito na tayo. Marami na tayong preaching na rinig. Mga Bible study na inattend at ginagawa pa. Sana yun ang nagbibigay sa atin ng lakas, no, para maging season tayo talaga, season Christian. Kahit anong panahon dumating, hindi ka masisway. No? Sabi nga, parang isang punong kahoy na sa tabi ng batisan. Napakaganda ng source natin. Pag gano'n, yung nasusustain tayo sa lahat ng panahon. Nagbabasa tayo ng Bible, nagpipray tayo, nag-a-attend tayo sa mga ganito, mga worship service, mga gawaing, mga fellowship natin. No? Dapat, sabi dito, flourishing tayo. Flourishing, yung growing. Nag-grow tayo, nagmamature tayo bilang mga Kristiyano. No? Kailanman hindi tayo magkukulang. Dahil kasama natin ang Diyos, kasama natin ang ating Panginoong Yesus. No? Sa tagal na nating mga Kristiyano, dapat mature na tayo. Patuloy tayo nag-grow, patuloy tayo nagle-learn. No? At na-i-apply natin ito sa ating mga buhay. No? Nagpa-flourish tayo. Nakikita sa atin yung buhay bilang Kristiyano. Hindi tayo
pababa yung faith natin. Yung faith natin dapat laging lalo pa lumalakas habang tayo ay tumatagal bilang mga mananampalataya. Yun naman ang dapat, mag-grow tayo, mag-mature tayo sa ating pananampalataya. No? Isa pang seasoned Christian, yung fruitfulness niya, namumunga sa lahat ng panahon. Makikita mo, yung the fruit of the Holy Spirit, dapat ina-apply na natin. No? Yung love, joy, no? Ano ba yan? Yung self-control, ganun. Bilang isang Kristiyano, dapat ganun na natin pag-uugali. Ganun. Na-transform na yung ating karakter. Nakikita na yung bunga ng ating pagkakakilala sa ating Panginoon Yesus. Nakikita na tayo bilang mga Kristiyano. Hindi na gumagawa ng masama, umiiwas na sa masama, naging fruitful na tayo. No? Sana makita yon na ang taong ito ay nagbago. Dahil ang kanyang Diyos, dahil binago siya ng Diyos. No? Naging flourishing tayo, nagmamature tayo, naging fruitful tayo. No? Yung mga character natin, tinatransform tayo. Isa pa yung firmness. Kapag seasoned Christian ka, dapat meron kang firmness. Establish ka na sa salita ng Diyos. Establish ka na. Yun nga, nag-mature ka na. Firmness ka na. Matatag ka na sa pananampalataya. Oo, maraming problema, maraming pagsubok na pagdadaanan, maraming mga temptation. Pero dahil firm ka na, dahil ang source mo ay ang Diyos, ang source natin, ang ating Panginoong Yesus, hindi tayo magkukulang, hindi tayo manghihina dahil sinusustain tayo, no, ng Panginoong Yesus. Dapat lagi tayong nakaangkla sa Kanya. Lagi tayong lumalapit sa Kanya. Yung faith natin dapat firm na, matatag na sa panahon ngayon. No? Kahit baka konting problema lang, mawawala na yun. Pero dapat, yung panahon, pag lumilipas yung panahon, yan na, nagiging seasoned Christian na tayo. No? At isa pa, yung seasoned Christian, dapat may freshness. Makikita mo ang isang halaman, malapit sa batisan, so may ilog man yan, o ano, yung ugat niya nakadugtong doon. Hindi siya kailanman matutuyo. Laging fresh yung kanyang dahon. Lagi siyang sariwa. Sana mga Kristiyano ganun, fresh. Fresh tayo. Kahit may problema, fresh tayo. Kahit may mga pagsubok, may maraming stress sa buhay, makikita pa rin yung fresh sa atin. No? Alam natin na ang Diyos hindi tayo iwan, hindi tayo pababayaan. No? Huwag tayong magmukhang stress. Stress ka, magmumukha ka matanda. No? Kailangan fresh tayo lagi. Kasi kaya natin, yung mga Kristiyano dapat kayang dalhin ang mga problema. No? Kayang dalhin. All year round po dapat firm and stable tayo. Malakas tayo kasi we are connected to God. Jesus is the branch and we are His vine. No? We is the vine and we are the branch. Dapat lagi tayo nakakonekta doon. Kapag ganun ang ginagawa natin, kailanman hindi tayo manghihina. We are firmly rooted, bearing fruit in due season, and experience lasting prosperity. Di po ba? Yung buhay natin kapag kay Kristo, mamumunga tayo dapat na rooted parati yung faith natin sa Kanya. No? Magiging stable and firm ang ating faith. So dapat lahat tayo ay
kung matagal na tayong mananampalataya, matatawag tayong seasoned Christian. Pinagtibay na tayo ng panahon. Kaya ano man ang problema, mga pagsubok sa buhay natin, kaya nating harapin dahil kasama natin ang Diyos. Ano po? At number 4, point ko po yung save. Sinasabi po sa una pa lang, sabi po sa verse na ito, o sa awit, mapalad. Mapalad ang taong hindi naaakit. Mapalad. Blessed. Blessed. Na po. Blessed kasi may takot siya sa Diyos. Hindi siya gumagawa ng masama. May takot siya sa Diyos na umiiwas siya sa kasalanan. Sinasabi din dito sa panghuli, ang taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. The way of the wicked leads to destruction. Yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, mga taong humahamak sa Diyos, kakaroon ng eternal punishment, di ba? The way of the wicked leads to destruction. Sigurado yun. Sabi po nga, ulitin ko lang po, sabi po sa 4, ngunit ibang-iba ang masasamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay na ipapadpad kung hangi umihip. Ang masamang tao ay parurusahan, ulitin ko po, parurusahan at hindi magmimintis. Hindi magmimintis ang Panginoon sa mga gumagawa ng masama. Hindi magmimintis ang Diyos na i-judge sila. Magkakaroon sila ng eternal damnation po. Alam natin yun. Pero, the way of the righteous leads to eternal life. Yun po ang pangako ng Diyos sa atin. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mamuhay ng tama. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos ituwid natin ang buhay natin. No? Maging righteous tayo. Yung way natin, way of life natin, itama natin habang may pagkakataon pa. No? At gusto ng Diyos na makasama ang kanya mga anak. Mahal niya tayo eh. Mahal niya tayo. Nagiging righteous tayo. Naging righteous tayo dahil sa ating Panginoong Yesus. Oo, hindi tayo, yung buhay natin, hindi umabot sa pamantayan ng Diyos, pero binigyan niya kanyang anak. Binigyan niya kanyang bugtong na anak. Jesus is the only way. Na po. Sa 2 Corinthians 6:16 po sabi niya, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Ano kaya ang pakiramdam na kasama mo ang Diyos? Sa kabila ng ating mga ginawa dito, sa kabila ng ating mga kasalanan, still and again, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng second chances. Maraming mga pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin upang makapamuhay tayo ng tama. No? Pag sumikapan po natin gawin ito, una sa sarili natin, pangalawa, sa tulong ng bawat mananampalataya. No? Sa inyo, kapag ang isang kapatiran, isang kapatid sa mananampalataya ay lumalayo sa Diyos, tayo ay lumapit, encourage natin ulit sila. Nandito yung mga salita ng Diyos. No? Upang alam natin, kapag alam natin ang salita ng Diyos, alam natin yung daan papunta sa righteousness. Madalas naman kapag nagbabasa tayo ng Bible, tinatamaan tayo kapag alam mo mali ang ginagawa mo. Binibigyan tayo ng conviction ng Holy Spirit, binibigyan tayo ng conviction ng mga salita ng Diyos na mali pala yung ginawa ko. Dati, ito yung ginagawa ko, kala ko tama. Pero nung
tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus. Nag-iiba na, nagtatransform na tayo, nag-iiba na tayo, no? Ulitin ko, dati hindi natin napapansin na binabago na natin ang ating buhay. Ngayon, tignan natin ulit. Ginagawa ko na pala to. Kaya ngayon, pag sumikapan po natin na mamuhay ng may kabanalan, no? Sa tulong ng Diyos, hilingin natin ang tulong ng Diyos upang makapamuhay ng tama, no? The way of the way of the righteous, ang ginagawa niya yung sineseparate niya ang kanyang buhay, separated from the world. The way of the righteous, saturated siya sa salita ng Diyos. Yung the way of the righteous, dapat seasoned Christian na siya. In the way of the righteous, alam niya, masisave siya. Dahil ginagawa niya yung tama. May salvation. Na. Again, ulitin ko po, mapalad, sabi niya. Mapalad ang mga taong hindi gumagawa ng masama. No. Pero lumalapit, ginagawa yung kalooban ng Diyos. Pag sumikapan po natin na gawin ito, challenge po ito sa atin, araw-araw. Challenge ito bilang isang mananampalataya. Sa panahon naghihina tayo, natitempt tayo, nagkakasala tayo, nandiyan ang Diyos. Nandiyan lang ang Diyos para lapitan natin. Siya yung source natin. Sa Kanya tayo magpalakas. No po? Huwag natin kalilimutan ang Diyos na sa Kanyang pangako, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Naway ang mensahe po ng Panginoon sa araw na ito ay maitanim muli sa ating mga puso. Ginagawa na po natin Ginagawa na natin. Ipagpatuloy lang natin. No? Pagpatuloy lang natin. Ulitin ko, hindi natin napapansin ginagawa natin. Dati hindi naman tayo nagsisimba, hindi naman tayo nag-pray, hindi naman tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo nag-aatin ng mga Bible study. Pero ngayon ginagawa na natin. Na dati hindi. Binabago tayo ng Diyos. Unti-unti. Kumbaga nasa proseso pa tayo. Hindi natin alam, hindi natin namamalayan. Nagawa na natin to dahil sa tulong niya. Kundi dahil sa tulong niya, wala tayo dito. Hindi tayo magsisimpa. Hindi na ako magsisimpa. Pero meron may conviction. May conviction sa puso mo na Mahal mo na ang Diyos. Kulang pa yung pagmamahal natin sa Diyos. Pero hindi ka makasimba. Hindi ka makapagsalita, makapag-pray o makapagbasa ng kanyang salita. Meron na conviction sa sarili mo Nanghihinayang ka na. Nahihinayang ka na. Parang nahihiya ka na kay Lord. Nahihiya ka na. Dati hindi. Ngayon, kapag hindi ka nakapag-attend ng Sunday service, parang nahihiya ka Nandun yung ganun pakiramdam Pero salamat sa Diyos muli. Nandito tayo, pinapalakas niya tayo sa tulong ng Kanyang Banal na Espiritu, sa tulong ng ating Panginoong Yesus. At sinusustain niya tayo, tinutulungan niya tayo upang magawa natin yung dapat, yung naayon sa Kanyang kalooban. Maraming salamat po. Muli, God bless us all and to God be the glory po. Hallelujah po.
there's nothing in this world can ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all. Christ my all in all. The joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is, to God be the glory. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. The cross before me. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need, everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for. Christ is enough. Is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. There's no turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 No turning. Oh, hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah.
Oh, hallelujah. We worship you. We worship you, O God. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, O Panginoon. Napakadakila mo. Isa kang banal na Diyos. Makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Oh, we worship you. Salamat, Panginoon.